Magandang gabi po, mga kabiki. Welcome po sa ating Barangay Kapre. Ako po muli, si Boy Kapre. At isa na naman ang kwento na mula sa tunay na pangyayari ang ating ibabahagi. Pakinggan natin. Sa loob ng sementeryo, ang bahay ni Guada. Gawa lamang ito sa tagpi-tagping plywood. Pero para sa kanya, ay isa itong mansyon. Sa saliw ng musika na galing sa lumang radyo na kanyang napulot, ay sumayaw siya ng balse. Tuwing linggo kasi, ay mga oldies ang mga tinutugtog ng paborito niyang istasyon sa radyo. Kaya buong araw siyang nagpapatugtog. Liko sa kanan, atas sa kaliwa, sway, deep. Dati, noong bata-bata siya, ay hilig niyang pumunta ng sayawan. Pero nang medyo nagkaedad na, ay kailangan na niyang magtrabaho para mabuhay ang kanyang sarili. Biglang may iyak ng bata na umalingaw-ngaw sa gilid ng kanyang bahay. Lumingon siya sa pinanggalingan ng iyak. Lumilipad na kortina ang nakatakip sa isang kuna na mukhang mas matanda pa kaysa kay Guada. Mamaya na, naglalaba pa ako. Tumahimik naman ang bahay, kung kaya't sinimulan na niya ang paglalaba. Pero pagkatapos ng isang oras, ay umiyak na naman ang paslit. Wala na siyang magawa kung hindi iwan ang labada niya. Minsan lang naman, kung umiyak ang sanggol niya, kung kaya't pinagbigyan na lamang niya. Nagbihis si Guada ng malinis na blusa at sandalyas bago lumapit sa kuna. Dinampot niya pagkatapos ang sanggol na tumahan na. O wag nang mainip. Pupunta tayong parke. Upang magpahangin. Lumabas sila ng bahay at binaybay ang mga nicho. Marami naman silang naninirahan doon. Pero hindi siya yung tipong nakikipaghalubilo. Mas maiging mag-isa na lamang siya kaysa mangdamay pa sa kalbaryo niya. Kaya nga't hindi na siya nag-asawa pa. Habang nag-aantay ng jeep, ay napaisip si Guada kung saan pa pwedeng gumala. Nag-iingat din kasi siya. Naisip niyang sumakay na lamang ng jeep. At kung may makitang maraming pamamahay, ay huminto na lamang doon. Mga 1 oras sila sa jeep nang pumara siya. May nakita kasi siyang maliit na iskinita. Nilakad niya lang at magsisenyas naman si sanggol kung kinakailangan huminto sila. Kumalabit ito, kaya't huminto si Guada.
Ibinaba niya ang sanggol sa kalsada at pasimple siyang humakbang palayo. Aling Guada, anong ginagawa niyo po rito? Tanong ng 10 taong gulang na bata. Nagulat siya dahil may tumawag sa kanya. At natuwa rin naman si Guada nang kanyang makita ay si Ningning. Gusto niya ang batang ito dahil napakasipag at napakabait. Naglalako kasi ito ng bananakyu tuwing Sabado at Linggo para may pampaaral sa sarili. Kung minsan ay nabentahan siya nito habang naglalabada siya kung kaya't nagkausap sila. Dito ka ba umuwi, Ningning? Tanong ni Guada. Aba, ang layo pala ng nilalakad mo para lamang makabenta ng bananakyu. Kamusta naman pala ang lolo mo? Tanong ni Guada. Naalala kasi niyang minsang naikwento ito ng batang si Ningning. At ang matandang lolo nito ang tanging kasama ng bata sa bahay. Nasa loob po si Lolo, Aling Guada. At dumiretso ito sa bahay. Napansin niyang pumasok din doon ang sanggol. Pasok po muna kayo dito sa amin. Bibilan ko po muna kayo ng mahiinom. Alok ng batang si Ningning. Sa pag-alala, ay pumasok nga si Guada sa bahay sapagkat ayaw niyang may mangyari kay Ningning. Mabilis niyang ginalugad ng tingin ang dampa na gawa rin sa tagpi-tagping plywood at baka nakaantabay ang sanggol. Wala. Ang matanda ay walang galaw sa sulok. May kutob si Guada na wala ng buhay ang matanda. Baka ito ang biniktima ng sanggol. Sa isip-isip ni Guada, dahil doon, ay naghanap ng pwedeng mapag-usapan si Guada. Ningning, napakadami mo palang medalya. Sambit ni Guada habang naghahanap ng barya sa aparador ng bata. Nang biglang napahiyaw si Ningning. Habang hinihilang kamay, mabilis ang pangyayari. Biglang lumipad mula sa aparador ang sanggol at sinunggaban ng bata. Natumba si Ningning sa sahig kasama ang sanggol. Nanlaki naman ang mga mata ni Guada dahil hindi niya akalain na pabugso-bugso ang sanggol na manunugod. Mabilis na kumilos si Guada. Kinuha niya ang kutsilyo sa lababo at sinaksak ang sanggol para tumigil. Niliko ng sanggol ang ulo nito para bigyan siya ng nakaririmarim na tingin. Kung makakapagsalita lamang ito, siguradong sasabihin nito ang mga nakasusuklam na salita.
Alagang tiyanak ito ng lola at nanay ni Guada. Ayon sa kanyang lola at nanay, ay may mangyayari daw sa kanilang masama kapag sinaktan nila ang sanggol. Kung kaya't inaalagaan nila ito na para bang sa isang panata. Kung mamamatay nga si Guada dahil sa ginawa niya sa tiyanak, ay tatanggapin na lamang daw ni Guada. At ginawa niya ito para sa batang si Ningning. Matanda na si Guada at pagod na sa kalbaryong ito. Si Ningning naman ay marami pang mararating sa buhay. Pagkatapos ng pangyayari, dinala ni Guada si Ningning sa ospital at tumawag na rin ng pulis para ipaalam na pumanaw na ang lolo nito. Pagkatapos nun, ay nagpasya si Guada na dalhin na si Ningning sa kanyang bahay para doon muna ito manirahan. Hanggang sa lumipas ang buwan at taon. Pero wala namang nangyaring masama sa kanya. Hindi tulad ng sinabi ng lola at nanay ni Guada. At mukhang panakot lamang sa kanila ang lahat para alagaan nila ang tiyanak. Wala naman pala talagang sumpa sa kanilang pamilya. At itinuloy na lamang ni Guada ang pag-ampon kay Ningning. Hanggang sa napagtapos niya pa si Ningning sa kursong education at naging guro ito. Sa edad na 70 ay naging lola pa si Guada. Lahat ng magagandang nangyari sa buhay niya ay dahil sa isang araw na yon na pinili niya ang kapakanan ng batang si Ningning at hindi ang takot para sa sarili at sa isang sumpa na walang katotohanan.